Hallelujah! Praise the name of the Lord. Thank you, Father God. It's a new day. It's Saturday morning here in Houston, Texas. Welcome dito sa ating live. Thank you, Lord, at ako'y nagising. Ako'y late. Yan, ang sabi ng Panginoon. Panginoong Jesus, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for a new day. Welcome dito sa ating live. Ako ay na-late. Dahil nandito ulit tayo sa Brindisi Court upang tapusin na kung ano man ang mga hindi pa natin natapos. Kaya ayan, late ako mga ka-Team Jesus. Thank you dahil nandiyan kayo. Sino mga available ngayon? Welcome dito sa ating live. Ayusin ko muna ang aking damit dahil may mga kulbot. Yes, Lord. Freezing tayo ngayon dito mga ka-Team Jesus. Freezing ngayon, freezing. Freezing is real. So freezing ngayon, at napakabuti ng ating Panginoong Hesukristo dahil Miyerkules ng gabi, umuulan, Huwebes ng gabi, Biyernes ng umaga hanggang hapon umulan. Pero walang freezing. Kasi kung may ulan tsaka freezing, snow ang mangyayari yan dito sa Houston or mag-ice ang mga daan, di tayo makaalis, di makapagpasyente si Tito Brian, no? But God is so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umulan pero hindi freezing. Ngayon, freezing. Ngayong araw at bukas, freezing. Pero walang ulan. Kaya we are safe. Father God, napakabuti mo po. Panginoon, salamat, Lord, sa bawat isa, sa aming lahat. Lalo na kami dito, Father God, sa iyong mga kaanakan. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Mga ka-Team Jesus, no? Napakabuti niya. Kung tayo lamang ay magpapakumbaba sa kanyang harapan at kikilalanin natin na wala tayong magagawa kung wala siya. Napakabuti niya. Kaya ang aking liig, kaya kailangan natin ng mga ganito, shawl, yan na binabalot natin sa ating liig. Dahil pag nalamigan ng ating liig, ito ay madali tayong ubuhin. So, ubuhin tayo, hindi na tayo makapagsalita. So, kaya kailangan na takpan ng ating liig. Mas-secured siya at hindi siya malamigan. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Diyos. So, tayo ay mag-umpisa. Welcome dito sa ating live at Facebook viewers, joiners, YouTube viewers, salamat sa inyong paghintay. Dahil mula sa trabaho, sa opisina, ay dumiretso na kami dito sa Brindisi Court. Nang sa ganoon ay magamit pa namin yung oras namin sa gabi hanggang alas 11 ng gabi ay kami naglinis dito, nag-ayos. Finale na ito, God willing sa Lunes ay ma-show na ang bahay ng Diyos. To God be the glory. Thank you, Jesus. Sa kanyang kaparaan, the Lord willing. Ayan. So, siya lamang nakakaalam at hindi tayo. Kaya tayo ay sumusunod lamang sa kanyang kalooban. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. So, salamat dyan sa inyong paghihintay. So, tayo ay mag-umpisa na. Okay, so mag-umpisa na tayo at magpuri tayo sa Diyos.
nagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bagong lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you po. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-umapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh yes, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat na kami ay nagising sa araw ng Sabado. Kahit po pagod ang katawan sa 5 araw na pagtatrabaho, Father God, thank you sa pag-iingat mo po sa bawat isa. Naligtas kami sa anumang kapahamakan, nakarating sa araw ng Sabado, araw ng pahinga, walang trabaho, Father. Thank you. Napakabuti mo po, Lord. At sa bawat araw, kami ay iyong ginagabayan. Ikaw ang nagpo-provide, nagbibigay ng aming pangangailangan. Father God, you are so good. Father, amazing God. You are amazing, Father God. Ang aming mga puso, Father God, ay puno ng pasasalamat, puno ng galak. Great gratitude of how good and faithful God you are. Kinikilala ka namin, God the Father, the great I am. God the Son, Lord Jesus Christ. God the Holy Spirit. Hindi pwedeng mabuhay kami na wala ka. Patawarin mo po yung mga taong sa akala nila, Panginoon, ay sila na ang Diyos.
Sa akala nila, hindi nila kaya nilang mabuhay na wala ka. Patawarin mo sila, Panginoon Diyos. You cannot be mocked. You cannot be mocked. You are a holy God. Father, forgive us. Forgive those souls, Lord God, that they cast you out. Pinaalis ka nila sa kanilang lugar sa California. Lord, forgive them, Lord, for they do not know what they're knowing. Father, forgive them. Forgive them, Lord Jesus. Oh, hallelujah. You are good at all times, Father. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your favor is upon your children. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, hallelujah. You are awesome. You are awesome, God. Hallelujah. Jesus. Thank you. Thank you po. Napakabuti nyo. Napakabuti nyo. Ang aming pagsasabi ng pasasalamat ay hindi sapat. Hindi sapat sa iyong kabutihan. God, you are awesome. You are awesome, God. Thank you. Thank you so much. We love you. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you. Oh, hallelujah. Welcome the Holy Spirit in our midst. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, we worship you. We worship you in spirit and in truth, Lord God. Salamat po sa pagkakataon na kami na naman ay magtipon-tipon upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming pasalamatan, Father God. Salamat po. Gabayan mo ang bawat isa at sa lahat ng makakarating sa live na ito at kung saan sa lahat ng mga taong makakarinig sa live na ito, Panginoon. Na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mabago po maraming tao ang mabago. Maraming tao ang pabalik sa iyo at kilalanin ka na ikaw ay Diyos. Na ikaw ay Diyos. Ikaw ay matuwid na Diyos. Tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon Jesus. Tapat po.
Salamat, Holy Spirit. Mag-usap ka sa aming mga puso, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. At linisin mo kami, gawin mo kami karapat-dapat sa iyong harapan upang maintindihan namin ang nais mo para iparating. At magawa namin, masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama para sa kanyang kapurihan. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Jesus na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang katapusan, Lord. Salamat po. Ito'y aming inihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen. Ayan, welcome dito sa ating live. Hallelujah. Ako'y napapaiyak sapagkat nalulungkot ako doon sa nangyayari sa California, no? Yung pagising ko kanina, maaga ako nagising. Before 5 o'clock ay ginising na ako ng Diyos. At tinignan yung Facebook at doon nga nakita ko yung tungkol sa California. Bago pa nangyari yung malawakang wildfire doon sa California, no? Doon sa Hollywood. We were there sa Hollywood, doon sa mountain na yun. Kami ni Tito Bryant, nagpicture-picture pa kami doon sa California. Nagbayad kami doon ng $200 para lang makarating doon sa Hollywood na yun. At pinagdasal namin yung Hollywood. Ayan, no? Pero yung bago pa dumating ang nangyari yung apoy na yun, yung wildfire na yun, ay yan, mayroon doong nagparade na nagsasabing, "Let God be out of California." Tapos doon din sa isang Hotel Grove na yun na ngayon ay natupok na ang Hotel Grove. Wala na yun ngayon, mga katimjisa. Kinain na ng apoy. Mayroong award ang ginawa doon sa Hotel Grove. No, may award ang ginawa doon. Tapos pinakita doon na wala talagang nag-vote. God, 0 vote. So, minamak nila ba yung pinaglalaruan ng tao ang Diyos? No? Sa halip na ang maramdaman ko ay galit, ang nararamdaman ko ay awa. Yung nararamdaman ko yung awa man, yung kawawang mga nilikha na naging biktima ng kaaway ng Diyos, no? Yung mga nandun sa Hollywood. Pero napakabuti ng Panginoon kahit na yun ang nangyari sa Hollywood. Sa dami-dami ba naman ng mga tao doon ay hindi, kaunti lang ang namatay, no? Casualty. Buhay ang mga tao. Na ibig sabihin nun, wala man yung kanilang properties, na wala man yung mga milyones nilang mga properties. Pero buhay sila, binibigyan sila ng pagkakataon na bago pa sila kunin ng Diyos. Binigyan sila. Kasi buhay sila, yung mga buhay sila. So binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang kanilang mga buhay. No? Napakabuti ng Diyos. So ganun yun mga ka-Team Jesus. Ganyan ang ating Diyos. Hallelujah. So yan. Okay? Ganyan ang ating Diyos. Mapagbigay. Ang ating Diyos ay mapagbigay. Napakabuti niya at tayo ay, kaya wag na nating hintayin na maranasan natin ang ganoong sitwasyon sa buhay bago tayo magbago at bago natin tanggapin si Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus. Okay? So, yan. Yeah, welcome dito sa ating live. Kaya ang ating mga puso ay may natin malungkot dahil sa nangyari doon sa California. Ganun din ay parang nangyari din, ganun din ang nangyari doon sa Hawaii, doon sa Maui.
Doon sa Maui, pumunta kami, nandoon kami sa Hawaii, doon kami sa Maui. Pinagdasal namin yung lugar na yun din. Hallelujah. At kasi alam natin na hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos. Hindi natin pwedeng paglaruan ang Diyos. He is a holy God. No? Yan. Yan ang nangyayari dyan sa California. Kinain, and for how many years? Decades na nabuo ang Palisade, nabuo ang Malibo. Sa isang iglap lang, hindi umabot ng 24 hours, ay wala na, nakalbo na. O see, ganyan yan mga ka-Team Jesus, nakalbo na ang Palisade, ang Malibo. Ginugol ko yung Palisade before, Palisade ba yan? Ang ganda, napaka-glandor talaga. Makikita mo yung napakagandang paglikha ng Diyos sa lugar na yon. Pero he was not acknowledged. Hindi siya kinilala ng mga taga roon. They become independent sa kanilang mga sarili. No, yung Malibo, isa yan sa mga well-known beach dito sa Amerika, maging sa ibang bansa, ang Malibo. Pero anong ginawa ng tao? Pinaalis nila ang Diyos sa mga lugar nila. Kaya ano nangyari? Ayan, kinain ng apoy, parang naging living hell ang California. Kaya yun. At ang kanila pang gobernador ay transgender. O, ang kanilang mayor ay transgender. Hindi tayo nag-uhusga, kundi atin silang ipinagdadasal nang sa ganoon ang kaawaan ng Diyos ay kanilang mararanasan. Ayan. So, freezing na naman tayo dito. Freezing tayo dito, mga ka-Team Jesus. Zero, as in freezing. Pag sinabing freezing, zero temperature tayo. Zero temperature. Na ibig sabihin nun ay talagang wala ng araw, walang init, no? Pero napakabuti ng Diyos dahil kahit zero temperature, ay pinaayos na ng Diyos itong ating aircon at saka heater dito sa bahay. Pinaayos. More or less, mga ka-Team Jesus, ay nag-provide ang Panginoon ng pang-ayos dito sa lahat, sa bahay ng Diyos. More or less, ang gasto natin dito, ang ibinigay ng Diyos ay $30,000. Ang ating inayos, ang repair, pinalitan ng mga ganyan. Kaya kahit zero freezing tayo, marami ng mga namamatay dahil sa hypothermia, ibig sabihin ay sobrang lamig dahil zero nga. Pero dito ngayon ay, ang ating temperature ngayon ay 70. Ang nasa labas, ang temperature ng labas ngayon ay 30, mga ka-Team Jesus. Sobrang lamig talaga, sobrang lamig. Pero dahil naka-function na ngayon ang heater natin, kaya hindi na masyadong malamig. Mayroon lang tayong, naka-double tayo, mayroon tayong, ito nakatago sa ating liig, okay na tayo. To God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Yes, sobrang lamig talaga dito. Pero napakabuti ng Diyos dahil lamig lang tayo, wala tayong snow, wala rin tayong ice. So, ganun yung pabor ng Diyos sa kanyang mga anak. Samantalang doon sa ibang parte ng Texas ay grabe na, covered na ng mga snow ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga bahay, covered na ng snow. At doon din, lalo na doon sa area na yon ng New York, ng saan pa man, lahat-lahat covered na sila ng mga snow. Michigan at iba pang states. Pero dito sa Texas, napakabuti ng Diyos. We are not experiencing snow or ice. Hallelujah, to God be the glory. So, ganun ang pabor ng Diyos. Thank you, Jesus. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaawaan. Kung ang tao ay patuloy lamang na magpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan at kikilalanin siya na siya ay Diyos at walang imposible sa kanya, ang pabor niya ay ating mararanasan. To God be the glory. So, ayan o, napakabuti ng Diyos. Kaya huwag natin siyang kalimutan, mga ka-Team Jesus. Dito na tayo sa ating Bible study. Okay. Sa Romans chapter 4, tapusin natin itong nahuli nating hindi na pag-usapan sa Romans chapter 4, verses 13 to
25. 13 to 25 tayo mga ka-Team Jesus. So, basahin natin ang salita ng Diyos from verses 13 to 25 sa Romans 13 to 25. January 11, 2025. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, natanggap ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang laki. Dito tayo sa 13. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang laki na mamanahin nila ang mundo. Ang pangakong ito ay ibinigay ng Diyos kay Abraham hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Okay, amen. 14. Kung ang mga nasasakop lamang ng kautusan ang magiging tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya at ganoon din naman ang pangako ng Diyos. Kung ang kautusan lang, kasi ang kautusan nagsasabi na ang mga Hudiyo lamang ang maililigtas, no? Ayan. Dito tayo sa 15. Ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga yung may batas, law of God, law of man. Kasi kung walang batas sa Diyos, ang akalain ng tao, lahat ng kanyang mga ginagawa ay tama. May batas ang tao, nang sa ganoon, hindi akalain ng tao na ang lahat ng mga ginagawa niya ay tama kahit na siya ay nakalabag na sa karapatan din ng iba, yung civil rights. Kaya mayroon tayong tinatawag na civil rights, okay? Civil rights. Your right ends when the right of others begin. My right ends when the right of others begin. Okay? Ang aking karapatang pantao ay natatapos. Okay? Kung ang karapatan ng isang tao ay nagsisimula. So kaya ang batas, ayon dito, ay nilikha, ang kautusan ay nilikha upang malaman natin kung tayo ba ay lumabag sa batas o kaya sumusunod sa batas. Okay. So, ayan. Kung walang batas, pag pinasukan ng demonyo yung utak ng tao, puso ng tao, anong ginagawa? Nagre-rape, mumulistya, nanakaw, nagpatay, ganito, ganyan. So, hindi siya maparusahan kung walang batas. Kaya, mahalaga ang batas din. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. 16. Kaya, nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya rin tulad ni Abraham na ama nating lahat. Okay, so tandaan ninyo itong Romans 4, verse 16. Kaya nakabatay ang pangako, so may kautusan nang sa ganoon ay malaman natin kung sino ang mga lumalabag. Okay? Pero ang kaligtasan ng Diyos, ang pagiging matuwid, ang pangako ng Diyos, ay hindi ito naaayon sa kautusan. Kahit na gumagawa tayo ng mabuti dahil yun ang sinabi sa kautusan, hindi yun ang batayan upang ikaw ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang sabi dito sa 16, kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya. So, ang pangako, the promise of God, is based on our faith, not of the law. Okay? Bakit? Para sa ganoon, para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham.
Para sa ganon, ito'y maging biyaya. Grace, it is by grace of God and His mercy that we are saved, not by our good works or not by obeying the law. Okay? Nang sa ganoon, lahat tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya rin tulad ni Abraham na ama nating lahat. Amen. So, hindi lamang sa mga Hudyo na sakop ng batas, yung kautusan ni Moses, kundi ang lahat ng angkan, lahi ni Abraham, kasama na tayo dyan. Tayo ay lahi ni Abraham. Ang mga hintil ay kasama sa lahi ni Abraham. Hallelujah. So lahat kagaya ni Abraham na siya ay ginawang matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil sa kanyang kabutihang ginagawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo o sa Diyos Ama. Okay. Dito tayo sa 17. Gaya ng mga sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa, kaya sa paningin ng Diyos si Abraham ang ating ama, at ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. No? Sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama at siya ay nananampalataya sa Diyos. Kaya tayo rin na mga anak ni Abraham, mananampalataya tayo rin sa Diyos. Okay? Dito tayo sa 18. Kahit na wala ng pag-asa ang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. 19. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon, alam niyang matandaan na siya. Okay? At mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganoon pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos. So, hallelujah. So, kahit na wala ng pag-asa sa isip ni Abraham, wala na siyang pag-asa na maging ama. Dahil nga, 100 na siya, si Sarah ay baog. No? Subalit, hindi siya nawala ng pag-asa. Mas lalo pa niyang pinatatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos Ama. O, anong ginagawa niya dito? Pinapurihan niya ang Diyos. Oh, hallelujah. Pinapurihan niya ang Diyos. So kahit na hindi na siya maaring maging ama, dahil nga 100 na siya, si Sarah ay hindi naman makaanak. Kaya nga, di ba, napag-usapan natin na si Sarah ay gumawa ng sarili niyang hakbang at pinahiga niya doon. Pinatulog niya doon kaya Abraham si Hagay, di ba? Kaya nga nabuo si Ismael, pero hindi 'yun ang pangako ng Diyos. Okay. So dito tayo sa 21. Dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So pinupurkat, hindi niya nakikita sa harap niya, nakikita na imposible naman to, mga kakaanak pa ba ako na 100 years old na ako, ganyan. Pero patuloy siyang nagpupuri sa Diyos dahil naniniwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hallelujah.
Dito tayo sa 22. Kaya nga, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Oh, hallelujah! So, ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi ito rin ay para sa atin. Hallelujah! Tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Hesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo maituring na matuwid. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Magsalita ka, mangusap ka sa bawat isa, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, pag-uusapan natin, ito ay karugtong ng ating pinag-usapan kahapon tungkol kay Abraham, na siya ay itinuring na matuwid hindi dahil sa kanyang mga mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos Ama. So, ang sinasabi rito, ang biyaya ng Panginoon ay hindi nakabatay sa batas. It's beyond the law. Bakit? Para sa ganoon, walang pwedeng magmayabang. Ay, ako ay law-abiding citizen ako. Ay, sumusunod ako sa batas. Sumusunod ako sa ganyan, ganito, ganyan. Wala tayong pwedeng masabi. Walang makapagsabi ng ganyan. Walang pwedeng magmayabang. Dahil ang kaligtasan, ang ating pagiging matuwid ay hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa biyaya at kaawaan ng Diyos Ama. So yan, so no one can boast, walang pwedeng magmayabang sapagkat ito ay hindi natin pinaghirapan ang ating kaligtasan, kundi ito ay pinaghirapan ni Panginoong Jesucristo at tayo ay nagiging matuwid, no? Hindi lamang si Abraham ang pwedeng maging matuwid sa harap ng Diyos, kundi pati na rin tayo na naniniwala tayo sa Diyos Ama at tayo naniniwala na muli niyang binuhay si Panginoong Jesucristo at kung sino man ang maniniwala sa Kanya, yun ay ituturing niyang matuwid. Oh, hallelujah. So, balik pa rin tayo sa ating sa foundation ng ating pananampalataya, ang John 3:16. So, ang John 3:16 ay isa sa mga yan ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo. Kasi yun ang ultimate promise ng ating Panginoong Diyos Ama, na kung sino man ang maniniwala sa kanyang anak na si Jesucristo ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, so tingnan natin dito ang nais na iparating ng Diyos Ama. Ang sabi dito, no? Sabi dito, si Abraham, nang dahil sa kanyang pananampalataya, kahit na siya ay matanda na at alam natin na si Sarah ay gumawa ng sarili niyang hakbang at pinahiga niya doon kay Abraham si Hagay, ang kanyang alipin. Pero nabuntis nga si Hagay at alam na natin yan na si Ismael ang naging anak. Kaya nga sinasabi yung Arab countries, sila ay mga descendants ni Ismael. So, balit tayo at sa iba pang mga taong nasa sulok ng mundo, tayo ay descendants ni Isaac na mula kay Abraham na kasama sa pangako ng Diyos Ama na ang pangako niya ay tayo ay maging matuwid sa harap niya kung tayo ay magpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan. Kikilalanin natin na tayo makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas at sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo na siya ay muling binuhay ng Diyos Ama upang tayo ay mabigyan ng ikalawang pagkakataon at tayo ay muling mabuhay sa Espiritu. O hallelujah. No? So, ang John 3:16, mga kapatid, yon ang ating foundation ng ating pananampalataya. Dahil yan ang pangako ng Diyos Ama.
Anong sabi doon sa John 3:16? Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa mundo. For God so loved the world. So love. So, ibig sabihin nun, gayon na lamang kamahal ng Diyos Ama ang mundo. That He gave His only begotten Son. Na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. That whosoever believe in Him will not perish. Na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay. Perish. Ay hindi mamamatay. But have everlasting life. Hindi mamamatay, pero magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun ang pangako ng Diyos Ama. Ang pangako ng Diyos Ama kay Abraham ay padamihin niya ang kaniyang mga lahi, kagaya ng kasing dami ng mga star, mga bituin sa langit. Biruin niyo yung dami ng bituin sa langit. Kung titingnan mo yan, billions yan. Hindi natin yan mabibilang ang mga bituin sa langit. At kahit na 100 years na siya at maaaring hindi na nga siya makaanak dahil 100 years at si Sarah ay baog, hindi naman, si Abraham ay hindi naman siya nag-isip ng masama na hahanap na lang ako ng iba kasi ganyan, hindi naman niya inisip yun. Although, dahil nga matanda na siya at mahal niya si Lot, so sabi niya, nagbigay siya ng suggestion na God the Father, si Lot na lang ang iano ko ng inheritance ko. Si Lot na lang ang bigyan mo ng aking inheritance dahil ano na ako, matanda na ako. You see? Makikita natin dito mga ka-Team Jesus na ang tao ba, tayong mga tao, tayo ay gumagawa ng sarili nating mga plano sa halip na hayaan natin ang Diyos na maging Diyos. Gumagawa tayo ng sariling mga plano at kapag tayo ay pumalpak, saka natin tinatawag ang Diyos, Lord, patawarin mo ako, palpak po ang aking planong ginawa. Bakit hayaan pa natin mangyari yun? Saka natin kilalanin ang Diyos. Gayong alam naman natin sa Kanyang salita, you can do nothing without me. I am the real vine. I am the real vine and you are the branches. So si Panginoong Kristo ang totoong parasan. Siya ang totoong tanim. At tayo lamang ay mga branches. Kung yung mga branch na yan, ay kung ikakat yan, puputulin yan, ano na mangyayari sa mga sanga na yan? Mabubuhay pa ba yan? Hindi yan nabubuhay, mamamatay. Kasi wala na siya, hindi sila nakakatayong mag-isa. Ganon din tayo. So dapat mga ka-Team Jesus ay bago tayo magplano, ibigay na natin, Panginoon. Ito po ang aming planong gawin, Lord. Ito ba po ay iyong kalooban? Kasi kung kalooban ng Diyos, mga ka-Team Jesus, malalaman natin yan. Very smooth ang transactions pag ito'y kalooban ng Diyos. Very smooth. Mayroon akong sasabihin sa inyo, ang sabi ng Holy Spirit, magkwento ka, mag-testify ka. No? Sabi namin, Lord, anong gagawin namin dito, Lord? Wala naman kaming pera. Kasi nga, bumababa ang ating census, no? Since December. Ganon yun. Pag taglamig, bumababa ang census natin. Kasi nga, matatanda yung mga pasyente natin. So, ang mga pasyente, pag taglamig ay nawawala ng gana. Masama ang pakiramdam ko. Ayoko mag-exercise. Ayoko mag-PT, ganyan. Kasi nga, taglamig. Understood yan. December, pagdating ng taglamig, no? December, January, February, March, ganyan. Bumababa ang census ng company ng Diyos. Dahil nga, taglamig, no? Very depressing kasi ang lamig eh. Walang araw, ang lamig-lamig pa. So, nawawala ng gana ba yung mga pasyente na mag-exercise, mag-ganyan, no? Nagdi-decline sila. At saka marami pang mga holidays. November, mag-umpisa na yan sa November, Thanksgiving, December na, maraming mga holidays, maraming mga parties, bumababa ang census natin.
So tapos sabi namin, Lord, anong gagawin namin dito na mayroong babayaran na 3,800, may babayaran 1,800, anong gagawin namin? So sa bawat hakbang na aming ginagawa, kinikilala namin ng Diyos. No? Kaya Lord, anong gagawin namin, Lord? Ang sabi ng Panginoon, do not worry. Why are you worrying? Trust me. So we believe in the Lord. Lord, kailangan ng ano, Lord? Kailangan ang kailangan yung ano, tumatawag na ang bisbay. Sabi, Lord, kailangan namin yung ano, Lord, yung ano ba yun, yung sandali lang. May tumatawag dito, baka maputol yung ating live. Maputol yata. So yun, no? Yun ang nangyayari diyan na mga kating Jesus. Anong oras na? 7:04. Okay, so but God is good. Dahil gumawa siya ng paraan nang sa ganoon ay maayos ang bahay niya. Na-approve kami ng $20,000 na pagpapaayos, house repair at iba pa. Wala kaming binayad ni kusing, ni kaunti, ni $1. Ganon kabuti ang Diyos. So, wag natin siyang kalimutan sapagkat ang Diyos ay buhay. Let us trust the Lord. Anong sabi dito? Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Nagri-ring ang aking phone sapagkat darating yung Best Buy agent, if aayusin nila yung microwave, yung bumili ang Diyos ng bagong microwave, ilalagay na nila yun dyan. Kaya yun ang schedule nila ngayon eh. Kaya tumatawag sila. So yun ang tandaan natin mga kating Jesus. Ang Panginoon ay buhay. Ang ating pananampalataya ay napakahalaga sa Kanya. Kaya wag natin siyang bitawan. Ano man ang ating mga sitwasyon sa buhay, mas lalo nating purihin ang Diyos kagaya ng ginawa ni Abraham. Kahit wala na siyang pag-asang maging ama kasi 100 na siya. Subalit, hindi siya nawawala ng pag-asa na susundin o gawin ng Diyos Ama ang kanyang pangako sa buhay niya. Kaya mas lalo siyang nagpupuri sa Diyos, mas lalo niyang sinasamba ang Diyos, kaya nagalak ang Diyos sa buhay niya dahil sa kanyang pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. When praises go up, blessings come down. Okay? So napakabuti ng ating Panginoon. Kaya tayo ay magdasal at pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Salamat sa iyong mga salita ngayon, Holy Spirit. Salamat na ito ay nagpapatatag sa aming mga pananampalataya kay Kristo na ano man ang mangyayari, hahawakan namin ang pangako ni Panginoong Hesus at hindi kami mawawala ng pag-asa kagaya kay Abraham. At mas patuloy naming purihin ang Diyos Ama, patuloy naming kilalanin si Panginoong Hesukristo, patuloy naming kilalanin ang gabay ng banal na Espiritu, nang sa ganoon kami po ay maging matagumpay hanggang sa pagdating ng panahon na Ikaw, Panginoong Diyos Ama, ay sasagot sa aming mga dasal. Maraming salamat po. Ikaw ang gagabay sa bawat isa at hayaan mo pong ang bawat isa ay mapayapang makatulog ngayon ang mga katim Jesus na nasa Pilipinas at kami Panginoon na igabayan mo rin kami rito. Ingatan mo ang aming mga buhay at patuloy ka Panginoon Diyos na magbubuhos ng iyong mga pagpapala para sa iyong mga kanakan. Maraming salamat po. To you be all the glory and honor, Father, in Jesus' name. Ayan mga katim Jesus, huwag makalimot. Ang Diyos ay buhay, no? Huwag kalimutang i-love ang ating live dyan, ang inyong mga reflection dyan, hallelujah. At lagyan ninyo, ang inyong mga reflection, lagyan ninyo ng date, lagyan din ninyo ng Bible verses,
para kompleto, hindi lang reflection, mayroong date, may Bible verse. Okay, hanggang sa muli. At huwag kalimutan, sa Lunes ng umaga, alas 6 ng umaga, tayo ay magkaroon ng paglalaro, Bible quiz naman tayo, at i-replay ang ating mga Bible studies upang kayo ay makasagot sa ating mga tanong. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.